nagulat ako nung sabihin niya, physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie! Nung Monday po, nag-viral after ng statement, opening statement ni Congressman Jervy Luistro, yung mga meme na may laway, and the next day, yung may mga tumulong sipon. As a doctor, ma'am, can you explain to us yung mga medical explanation regarding that? Thank you po. Unang-una, again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness. At kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung, if the spokesperson siya. Pero, nagulat ako nung sabihin niya, physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie! Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan, kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Why go into a discourse? Again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude, mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin. So, pag-usapan natin, kapag ako ay sinipon, is that something criminal? Lahat ng tao may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi. Kailangan bang pagtawanan yun? No. It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Ngayon, dapat tuldukan yan at ibalik natin sino ba ang totoong nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling, yung pinapalabas na kasinungalingan ang naging cause ng sipon. Never in the history of the medical community has colds or sipon been a cause of lying. Kaya ibalik natin. Sa katotohanan lang po tayo, wag po nating ilihis. Andyan na yung impeachment court. Ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Wag ilihis. Let us avoid personal attacks. Let us focus on the issue at hand. At pasensya na po doon sa aking kaibigang nagsalita niyan. It is an insult to us doctors to say that sipon and having saliva are symptoms of lying. In the video kasi it mentioned a former DOE official, DOE Undersecretary, who happens to be speaking in behalf of the defense panel. Yun ang nakalagay na, ang tawag ng title. I think Congressman Joel would. Well, unang-una, no, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na yung magsalita ka po at humarap sa impeachment court, whether sa prosecution or sa defense, ay hindi naman din po ganun kadali. Siyempre, lahat naman po kami, tao rin, at nandoon din yung stress, nandoon din po yung tension. Pangalawa po, naalala ko po kasi po yung first day. At nung ako po'y pumapasok, may dala po akong tubig, pinagbawalan po ako magpasok ng tubig dahil bawal daw po sa loob. Kaya ang ginawa ko po sa labas, ininom ko
hindi po ako nakapasok na may bitbit po ako ng tubig. Kaya nga po nagpapasalamat po kami dahil may isa pong senador, kung hindi po ako nagkakamali, si Senador Pia Cayetano po. Sinabi po niya na baka po pwede kahit na nasa rules nila na bawal kaming uminom o magdala ng inumin sa loob, baka po pwede pagbigyan kami kahit na tubig man lamang. Kasi napakahirap din po nun. Magsasalita ka doon, tuyong-tuyo na yung bibig mo. Siyempre, nandoon din yung tension, nandoon din yung stress. Hindi rin naman po ganun kadali na magsalita doon sa harap ng mga ating kagalang-galang na senator judges at sa harap din ng publiko. Just to, dugtungan ko lang ng konti, no, very quickly. Just to emphasize, yung laway ay simbolo ng dehydration, no? Or kung nagsasalita ka, no? At wala kang iniinom na tubig. It's mainly dehydration or kung meron kang diabetes or kung meron kang maintenance medication. It has never been a manifestation of stress. And it has never been a symbol of lying. Nasa buong libro ng medisina at siyensya ang katotohanan. So wag po nating linlangin, wag nating ilahis, tama na ang fake news. Hindi po ito pamumulitika dahil kaakibat ng responsibilidad ng isang nahalal na opisyal, lalo't lalo na't you are holding the second highest position. Kaakibat ng mataas na posisyon ay ang responsibilidad at ang accountability. Kahapon po, meron pong pahayag si VP Sara Duterte, no? Pumunta po siya sa Hinatuan, Surigao del Sur, at meron po siyang mensahe. Sinabi po niya, pinaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Your comment po. Unang-una, I haven't heard the statement personally. Pero kung talagang nasabi yan ng ating Vice President, hindi ko naiintindihan kung saan nanggagaling yung kanyang sinasabing sariling political interest. Linawin lang po natin. Noong nakaraang 3 araw na nagkaroon ng impeachment trial, naipresenta ng ating prosecution na ilatag yung aligasyon dun sa articles of impeachment, kung saan andun yung threat sa Pangulo, sa First Family, and of course our former Speaker. Hindi po ito pamumulitika dahil kaakibat ng responsibilidad ng isang nahalal na opisyal, lalo't lalo na't you are holding the second highest position. Kaakibat ng mataas na posisyon ay ang responsibilidad at ang accountability. Hindi naman tinitigil yung serbisyo sa taong bayan, patuloy na tumutugon ang gobyerno sa mga pangangailangan, patuloy na gumagalaw ang Kongreso, patuloy na nagtatrabaho ang Senado, ngunit we cannot have selective tasks. Hindi pwedeng piliin lang natin yung ating trabaho dahil ang ginagawang impeachment trial ay sang-ayon sa saligang batas. It is our moral obligation and our moral duty. Balikan lang natin yung last week. And sa pananaw ko, next week we'll have more fireworks. Magiging exciting din yung next week. Pero kung ibalik natin dun sa nakaraang unang 3 araw ng pagdidinig ng impeachment court, which is the Senate in this case, andun kasi yung usapin na kaya ginawa niya yun at kaya siya nag-react ng ganon dahil na-trigger nung parang naging emotional yung kanyang Chief of Staff or si Attorney Zulaika Lopez. Pero ibalik natin. Sa ngayon ba, karapatan na ba na pagbantaan mo ang buhay ng isang tao dahil lamang ikaw ay galit? Pagbantaan mo ang buhay ng isang tao or magbigay ka ng banta dahil you are in the peak of your emotion. At ibalik rin natin, medyo nakakalungkot na habang patuloy na dinidinig ng impeachment court yung alegasyon ng prosecution, yung namang depensa ng defense panel, naglalaganap ang mga fake news, fake information, twisted facts sa social media. And I'm sorry to say this, yan po ay isa sa legacy na nakuha natin noong nakaraang administrasyon. Kaya dapat rin niyang ayusin. Ibalik natin doon sa, I remember meron kasi yung piloto, no?
na naglabas siya ng baril dahil nagalit siya dun sa traffic. Sa pananaw niyo ba makatarungan yon? Kasi mali yun eh, no? Pero kung kunyari meron ding isang security guard nagpakita ng baril kasi nagalit siya, mali rin yun eh. And they have to be held responsible and accountable dun sa ginawa nila. Hindi porket nagalit sa traffic, gagawin yun. Hindi porket nagalit ka na may dumaang tao, rason na yon para magbanta. But if we look at the situation, ito nga ang pinag-uusapan, kaya hindi natin dapat ilihis eh. Kasi ang pinag-uusapan dito is kaakibat ng poder ng isang tao ay accountability. So, calling to stop all of this might be pointing to the fact na hindi maidepensa yung mga aligasyon doon. So, ba't hindi natin ibalik? Pag-usapan natin yung mga aligasyon, it's the best venue where the Vice President can refute the allegations and clean her name. Hindi natin pwedeng ituro ito sa iba dahil ito ay parte at kaakibat ng tungkulan kung saan tayo ibinoto. Kung hinahabol ho natin yung pangalawang Pangulo, through impeachment, hahabulin din po natin yung po mga supporters niya, katulad po nitong konsehal po na ito. Kung Terry, yung kahapon kasi may nagbanta sa iyo na konsehal. So may mga pangamba ang ilan na tila nagiging normal na ang ganitong uri ng pananalita mula sa ilang opisyal ng gobyerno. Sa tingin po ba ninyo may kultura o panggagaya o pag-uulit ng ganitong asal? Hindi, ang totoo po dito, ang pinaprosecute po natin, hindi lang po yung threats ng pangalang Pangulo. Ang pinaprosecute din po natin yung kultura ho ng pagbabanta. Hindi ba? Ang nakita ho natin, the followers follow the leader. Hindi ba? So, if the leader had made threats against the president, kahit yung mga sumusunod ho sa kanila, gano'n din ho yung ginagawa. Doon ho sa umuusig sa kanila pong leader. Hindi ba? So, I think very important nga ho na in the same manner na we are exacting high accountability on the Vice President for grave threats against the President and his family, dapat ganun din ho kataas yung sigasig ho natin dun sa paghahabol sa lahat po ng gumagawa ng mga pagbabanta laban sa kung sino man hong tao, whether spoken like what the Vice President said or stated in digital form like what the particular local councilor did to me. So magkakapantay po lahat ito. Kung hinahabol ho natin yung pangalawang Pangulo through impeachment, hahabulin din po natin yung po mga supporters niya, katulad po nitong konsehal po na ito. Kung titignan natin yung mga nangyari nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, hindi lang pagbabanta, pati po yung mga nagkaroon na ng issue. Kung maalala ninyo sa Tacloban, yung pamamaril ng mga minor de edad. Kung kaya nga naging issue rin yung pagbaba ng edad doon sa juvenile law. Pero nakikita natin wala naman doon sa batas yung problema. Ang nagiging problema ngayon ay yung mga tao na tinitingala natin, nakikita natin, napapanood natin, ay yung mga asal na kanilang pinakikita. Hindi lang sa kanilang mga tagasunod, bagkus sa asal na pinakikita nila sa mga bata. Ngayon, ito pong pagbabanta na ginawa po, ito po ay hindi ordinaryong pagbabanta. Dahil ito pong pagbabantang to ay pagbabanta sa head of the state. Ibig sabihin po, ito po ay pagbabanta sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas na nagrepresenta sa ating bansa. Yung po ba tama po na nakikita ng mga bata yung mga ganitong klase na pagbabanta? Kaya nga po kami po, hindi lamang po natin ito pinananagot dahil siya po ay Vice Presidente. Pero gusto rin po natin ipakita sa mga bata, sa mga kababayan natin na ganito po ay mali po. Hindi po ito ang dapat na asal o inaasal ng mga tao, lalong-lalo na po yung mga nasa pinakamatataas na posisyon sa ating lipunan. Dahil kung ganito po ang magiging asal, ano pa po ang pwedeng gayahin ng mga bata? Dahil kami pong lahat, lalong-lalo na po
yung may pinakamatataas na posisyon, sila po ay nanumpa ng kanilang tungkulin na susunod sila sa ating saligang batas, sa ating mga batas na umiiral. At ito pong pagbabanta ay maliwanag na violation ng ating saligang batas, violation ng kanilang oath of office. Kaya nga po, culpable violation of the Constitution. At yung kanilang mga followers, yung mga bumoto po sa kanila na 32 million, ito po ay betrayal of public trust dahil ito po ay hindi dapat inaasal ng mga taong nasa may pinakamataas na tungkulin. At ako po naniniwala, yung mga bumoto po sa amin, yung mga naghalal po sa amin, hindi po ito yung asal na kanila pong inaasahan sa kanilang mga leader. Balikan ko lang yung nasabi ni na may nagbanta kay Congressman Terry Ridon. Pero dito naman, yung pagbanta na pinag-uusapan sa impeachment court ay pagbanta ng pagpatay. No, kasi marami pwede kang magbanta ng sulat. There are a lot of threats, pero yung pagbanta ng pagpatay ay hindi ordinaryo yon. Hindi rin ordinaryo yung pagbabanta kay Congressman Ridon dahil hindi kasang-ayon sa kanyang sinasabi. Ang dapat na ginawa ng konsehal na ito ay sagutin at linawin kung ano yung punto niya. Threatening somebody, especially if you are in an elected position, or maski hindi elected position, kapag ikaw nasa posisyon ng superiority, kunyari ikaw ay isang may-ari ng malaking negosyo, nagalit ka sa iyong empleyado, kung galit ka dahil may nagawang empleyado, maintindihan natin yon. Pero hindi makatarungan na barilin mo o patayin mo ang iyong empleyado dahil nagalit ka. Kaya nga may mga ganyang sitwasyon. Merong nagalit sa traffic, babarilin mo dahil nagalit ka. Again, hindi yon justifiable. Yung tanong, ito ba ay parang nagiging parte ng culture? Admittedly, as a mother, nakikita ko itong lumalaganap sa ating komunidad ngayon. At bakit? Dahil naipakita noong mga nakaraang taon na normal lang na pagbantaan mo ang isang tao, which is wrong. Kaya nga ipinapakita natin ito na hindi ito nararapat at hindi ito dapat gayahin ng ating future generations. Imagine a chaotic world, a chaotic country, kung saan kapag kunyari magalit yung estudyante at nainis siya sa teacher, pagbabantaan niya, napapatayin. Mali yun eh. And that is why meron tayong mga batas. And that is why kaakibat ng posisyon ay pananagutan. Hindi pwedeng gawing normal yan at yung konsehal na gumawa noon ay dapat niya ring i-explain. Because as an elected official, merong certain idealism na ipinapakita yung ating mga supporters. And we have to set a good example. Dahil kaakibat ng ating posisyon ay pananagutan. Again, maski galit ka or meron kang inaayawan, hindi ito rason para magbanta ka sa iba. Lalo na kapag ito ay banta ng pagpapatay. Sa totoo lang, nagugulat rin ako kasi wala naman ito nung unang panahon. But now, social media, our phones, kapag may ginawa ka at parang hindi sang-ayon dun sa isang tao, may mga trolls ka agad na magbabanta sa'yo, magbabanta sa kasamahan mo sa pamilya. And this is again wrong. Na-weaponize yung kultura na parang sinasabing okay lang magbanta. Mali nga yun. Kaya ngayon pinag-uusapan yan, kaya impeachable offense siya, kaya may pananagutan dahil hindi rason na ang emosyon ay maging validation ng iyong galit at pagbanta ng pagpatay.